Si Lynn had no time for love. Ang tanging nais niya ay makuha kung ano ang nararapat sa kanya mula sa pamilya Arriaga. Illegitimate daughter siya ng tagapagmana ng mga Arriaga na hindi nakuhang panagutan ng kanyang ina. Nang lumantad siya upang habulin ang kanyang karapatan sa kayamanan, ay naging malamig ang pagtanggap sa kanya ng half-brother niyang si Cloud na siyang nangangasiwa sa mga negosyo ng pamilya. Alam niyang may pinaplano ito laban sa kanya. Nang mahalata niyang may gusto sa kanya si Nick, ang gwapo at binatang company lawyer ng pamilya. Naisipan niyang gamitin ito upang makakalap ng impormasyon tungkol sa binabalak ni Cloud laban sa kanya. Ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang loob dito at ang pinakamasaklap sa lahat, nalaman niyang ito pala ay ginagamit ni Cloud upang manmanan siya. Inakala ni Cloud na siya lang nag-iisang apo at tagapagmana ng namayapang Don Claudio Arriaga. Ngunit natuklasan niya sa last will and testament nito ang tungkol sa tatlo pang mga nawawalang kapatid niya sa amang si Sandro Arriaga. Nakasaad doon na kailangang matagpuan muna niya ang mga ito bago niya makuha ang kanyang mana. Isa siyang ambisyosong tao at matagal na niyang hinahangad ang kayamanan at kapangyarihan ng mga Arriaga. Kaya labag man sa kanyang kalooban na may kahati siya, sa mga mamanahin ay hahanapin niya ang mga kapatid niya. Iyon lamang ang tanging paraan upang makuha niya ang kayamanang inaasam niya. Manila, Philippines, September 10, 1978. Nagulat si Lida nang makita niya si Sandro pagpasok niya sa hospital suit ng kapatid niyang si Liana. Nakahiga ang kapatid niya sa kama. Kapapanganak lamang nito sa anak nito kay Sandro. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka. Ayoko nang makita pang pagmumukha mo. Sigaw ni Liana kay Sandro. Liana, nakikiusap ang tanong na sabi ni Sandro. Sandro, sige na. Doon na tayo sa labas. Sabi niya kay Sandro. Huminga ito ng malalim pagkatapos ay lumabas ng si Lida. Sumunod siya rito. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Sabi niya. Gusto kong makita ang anak ko. Para ano pa? Hindi mo naman siya kayang panindigan. Tinalikuran mo siya at nagpakasal ka sa iba. Hindi niya maiwasang ipakita ang galit na nararamdaman dito sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Nung una pa man ay ayaw na niya rito para kay Liana. Nakita kasi niya kung anong klaseng tao ito. Tila walang ambisyon ito at ang tanging nais lang ay ang magpasarap sa buhay. Palibhasa ay anak ito ng pinakamayamang negosyante na si Don Claudio Arriaga. Magbabakasyon ito noon sa Pilipinas ang makilala nito si Liana. Bumibili ito ng pabango sa isang butik. Nag-volunteer ito na tulungan si Liana na pumili ng pabango dahil hindi makapagdesisyon ng kanyang kapatid kung aling pabango ang pipiliin. Nagpakilala si Sandro sa kapatid niya and the rest was history. Wika nga. Ngunit hindi talaga niya maintindihan kung anong nakita ni Liana kay Sandro. Except for the fact that he was really good looking and rich. Sa palagay niya ay wala nang ibang maipagmamalaki pa ito. But then love was really magical. Love could see what others could not. It reasoned without reasons. I know, Lida. Believe me, I love you sister so much. It's just that hindi ko kayang suwayin ang gusto ni Papa. Kapag ginawa ko yun, itatakwil niya ako. Hindi ko naman pababayaan ang anak namin. Hindi lang naman yun ang kailangan ni Liana. Kailangan ka niya sa tabi niya. Kailangan ka ng anak ninyo. Pero huli na ang lahat. Lida, believe me, if I could just do anything, mas mabuti pang umalis ka na at huwag na magpapakita sa amin kahit kailan. Nang tingnan niya ito, bakas ang lungkot sa mukha nito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil saksi siya sa pagmamahala nito at ng kanyang kapatid. Ngunit nagagalit siya sa karawagan nito. Walang lakas ng loob ito na suwayin ang gusto ng papa nito na ipakasal ito sa isang babaeng pinili ni Don Claudio para dito. Hindi mo na sana siya pinaasa pa. Patuloy niya. It's all my fault. Hindi ko kayang suwayin si Papa. But believe me, Lida, mahal ko pa rin si Liana hanggang ngayon. Mahal na mahal ko siya. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Dating grade school teacher si Liana sa isang sikat na exclusive school for girls. Ngunit napaalis ito sa pagtuturo ng makarating sa school administrator. Ang pagbubuntis nito sa pagkadalaga. Please, Lida, let me make out to them. And how would you do that? Gagawin mong mistress ang kapatid ko? Hindi ito nakakibo. Umalis ka na, Sandro. Pagtataboy niya rito. Kahit man lang sa huling pagkakataon gusto kong makita ang anak ko. Tila nagmamakaawang sabi nito. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya malupit na tao. Kahit pamalaki ang kasalanan ito sa kapatid niya, hindi niya maiaalis ang katotohanan ito ang ama ng batang isinilang ni Liana. Pero mangako kang ito na ang huling beses na lalapitan mo ang anak mo.
Tila napipilitan lang ito ng tumango. Sinamahan niya ito sa nursery. 4 na sanggol ang kasalukuyang naroroon. Ang anak lang nito ang nag-iisang babae. Tila sabik na sabik ito nang makita ang anak nito. Hindi pa nakontento, nagpaalam ito sa nurse na magbabantay sa nursery na kung pwedeng pumasok ito sa loob. Hindi pumayag ang nurse dahil bawal ang bisita sa loob. Ilang beses na nakiusap si Sandro. Nang lumaw na pumayag din ang nurse, ngunit sinabi nitong sadlit lang dahil baka may makakita na pinapapasok sila nito. Pumasok sila sa loob. Tila gustong-gusto nang yakapin ni Sandro ang anak, ngunit hindi nito alam kung paano gagawin yun. Isinantabi niya ang galit na nararamdaman nito. Kinuha niya ang sanggol at inabuti yun dito upang hindi ito magkamali sa pagkarga. Maluha-luha si Sandro habang karga ang anak. "What's her name?" tanong nito. "Celine," sagot niya. Siya ang nagpangalan sa sanggol dahil tila kawalang interes ni Liana sa bata. Naramdaman niyang nagbago ang pagtingin nito sa dinadala nito nung matok na siyang ikakasal si Sandro sa iba. Nalathala sa mga chariot na yan sa ilang programa sa telebisyon ng kasalang iyon. At kahit nang isilang na ni Liana si Celine ay hindi nito nagawang tingnan ng bata. Nadamay ang sanggol sa galit nito na kay Sandro. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat ng pagmamahal sa sanggol na hindi kayang ibigay rito ng mga magulang nito. "Nice name," sabi ni Sandro. "Mas maganda siguro kung Arriaga ang dadalhin mong apelyido. But knowing your mom, I'm sure she wouldn't allow that. I'm sorry, baby. But it doesn't mean that I don't love you. Daddy loves you so much." Parang gusto na niyang maluwa sa nakikita. Ngunit pinigilan niya ang sarili. "Nakita mo na ang anak mo, siguro naman ay pwede ka nang umalis ngayon." Tinataga niya ang boses niya. Napatingin ito sa kanya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinalik nito ang anak sa higaan. Muling tumingin ito sa kanya. "Maraming salamat." Tumango lang siya. Nauna na itong lumabas ng nursery. Ang akala ni Lida ay yun na ang huling pagkakataong makikita niya si Sandro Arriaga. Ngunit kinabukasan din ay bumalik ito sa ospital. Nakita niyang nakatayo ito sa labas ng nursery. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong huwag ka na magpapakita sa amin?" sabi niya rito. "I know and I'm sorry. Pero gusto ko lang ibigay ito kay Celine." May iniabot itong isang maliit na envelope sa kanya. "Ano ito?" Binuksan niya yun. Isang passbook ang laman niya. "Lida, I may not be around to take good care of them, but I want to help. Alam ko, hindi magugustuhan ni Liana ang gagawin ko. Pero sana isipin mo, para din naman ito kay Celine. Hindi ko man maibigay ang panahon ko sa kanya, sa parang ito man lang ay makabawi ako. And please, Lida, huwag mong tanggihan ito. Hindi namin ito kailangan. Ako mang ibabalik niya iyon, ngunit tumanggi ito. Ikaw lang ang may trabaho sa inyo ngayon, at saka para sa bata naman ito. Huwag mo nalang sasabihin kay Liana. Hindi siya maniniwala sa akin kung makakaya kong ibigay kay Celine ng lahat dahil sa kakarampot na kita ko bilang teacher. Listen to me, Lida. That amount is enough to start a small business. Sabihin mo sa kanya na isipan mo na lang mag-business na nanghiram ka ng kapital sa bangko. Hindi na siya magtataka kung saan mo kinukuha ang mga gagastuhin mo kay Celine. Buwan-buwan din ay magdideposit ako sa account na yun. Saglit na nag-isip siya. May katwiran ito. Kung siya lang ang aasahan, hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan ang pamangkin niya. Sa sweldo pa lang niya ay kulang na sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Lalo na tila nawala na ng ganang mabuhay sila na simula ng talikuran ito ni Sandro. Hindi man magandang tingnan kung tatanggapin niya ang sustento sa taong kinamumuhay niya para naman iyon sa kapakanan ni Celine. At iyon lang mahalaga sa kanya sa ngayon. Ang akala niya ay wala nang sasabihin itong ngunit nagulat siya nang hawakan itong isang kamay niya. Naramdaman niyang may inilagay ito sa kanyang palad. Nang tingnan niya iyon, nakita niya ang isang gold coin iyon. Pinagmasdan niya iyon. Sa gitna iyon ay may isang brilyante na nakapaloob sa isang triangle. Malamang ay diamond iyon dahil isang diamond magnate, si Don Claudio. Tila binabantayan din iyon ng isang leon at dragon dahil nasa magkabilang gilid iyon ang diamond. Nang baliktarin niya iyon, mukha ni Don Claudio ang nakita niya. "Listen to me, Lida." Ginagap nito ang kamay niyang may hawak na gold coin. "This is a real gold coin. Pamilya lang namin ang mayroong ganito. I want you to give this to Celine as a gift from her father." Kumunot ang noo niya sa sinabi nito ngunit malinaw iyon sa kanya. "Maraming salamat sa iyo, Lida. Aalis na ako. Alagaan mong mabuti ang mag-ina ko," sabi nito bago ito tuluyang umalis. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo ito. At nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, ibinalik niya ang kanyang mga mata sa gold coin. "Isa kang Arriaga, Celine. Pero hindi mo na yun malalaman pa. Mas mabuti pang maging sekreto na lang ang lahat para hindi ka masaktan." 26 years later, La Jolla, San Diego, California.
Nick, batis sa kanya ni Don Claudio. Nakasandal ito sa headboard ng kama nito. Mababa ka sa itsura nito na may dinaramdam ito. Don Claudio was diagnosed with a prostate cancer and it was a terminal case already. Mas tumanda rin ito kaysa tunay na edad nitong 76. Yes, Don Claudio, you need anything? Tanong niya rito. Nakasanayan na niyang tawaging Don Claudio ito dahil iyon ang naririnig niyang tawag dito ng karamihan. Bata pa lang siya ay kilala na niya ito. Kanang kamay at abogado nito ang kanyang papa. At nang mamatay ang kanyang papa, siya na ang pumalit sa pwestong naiwan nito. That was 2 years ago. 26 pa lang siya noon at kapapasa pa lamang sa bar exam. Yes, sit down. Itinuro nito ang espasyo sa gilid ng kama nito. I want to make some changes regarding my last will and testament, sabi nito. Bagaman nagulat siya sa sinabi nito, hindi siya nagpahalata. Iyon ang ikalawang pagkakataong ipinabago nito ang last will and testament nito. Ang una ay nung mamatay ang kaisa-isang anak nitong si Sandro Arriaga mula sa isang vehicular accident. That was 5 years ago. Ginawa nitong tagapagmana ang nag-iisang apo nito na si Cloud. Ano po ang gustong ipabago nito ngayon? Lahat naman ng kamag-anak nito ay naisali na nito sa last will and testament nito. You may be wondering why. I'll tell you a story. More than 3 years ago, I consulted a feng shui expert. He instructed me to put lucky charm on some spots of the house and the office for good luck and prosperity. One of them was I put 88 coins in a vase with red ribbon. But then a few years later, I found out the 3 coins were missing. I asked Sandro about it. He confessed to me that he fathered 3 children to different women. He also gave each one of them a coin. May mga kapatid si Cloud. Yes, and maybe Sandro was thinking at the time that was the least he could do because he knew that I wouldn't allow any scandal in the family. Would you know where they are? No, Sandro told me he lost track of them. Maybe they moved to another place. Sinabi niya sa akin na gusto raw niyang hanapin ang mga bata. Gusto raw niyang itama ang mga pagkakamali niya sa mga ito. That was the time he told me he didn't care about what other people would say. And I saw determination in his eyes. I know that he would find it no matter what happened. He's still afraid of the scandal it might bring to the family. I took away all his means to prevent him from doing so. Tanging sweldo niya sa kumpanyang nakukuha niya. And that was not enough to pay a detective to find his children. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. He know Don Claudio was a ruthless businessman. Kaya nga ito yumaman ng ganun. Ngunit pati rin ba sa sariling kadugo ay malupit din ito. At ngayon nagsisisi na ba ito sa mga ginawa nito noon? So what do you want me to do? You want me to find them? Aniya, isasali ko sila sa last will and testament ko. Don Claudio, hindi sa pinangungunahan ko kayo. We don't even know if they are still alive. I think we should find them first before we make another move. Thank you for your concern, Nick. But I don't have much time left. You know that. I'm old and sick, and I have been selfish. There had been nothing more important to me than money, power, and reputation. Nang dahil sa mga yun, marami akong naging pagkukulang kay Sandro. Dapat ay hindi ko siya pinilit na magpakasal kay Ali para lang sa negosyo. Alam kong hindi siya ang naging masaya noon kaya nangyari ang ganito. I never let him choose to lead his own life. I manipulated him. I won't be able to make it up to him pero may mga anak pa siya. Sa kanila ko babawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa aking anak. At bilang mga Arriaga, they should be given what is due them. I know that it's not too late. Don't worry, I'll hire someone to find them. No, wala kang ibang gagawin kundi ang baguhin ang last will and testament ko. Napakunot-no siya. But I thought you want to include them in your last will. Cloud will find them for me. Naguluhan si siya sa sinabi nito. Does he know about them already? No, wala siyang alam tungkol dito. But he will find them. You see, Cloud has become too ambitious. Ngayon pa lang ay nakikita ko nang kung hindi siya mapipigilan, ay hindi malayong matulad siya sa akin. Walang mahalaga sa kanya kundi kayamanan at kapangyarihan. And I don't want that to happen. I don't want him to grow old and die a lonely man like me. I want him to choose the right woman for himself, get married, have a family, and be happy. At kung ano man ang mayroon siya, gusto kong i-share yun sa iba, sa mga kapatid niyang hindi niya nakikilala. Gusto kong ma-realize niya na mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa kahit na anong kayamanan dito sa mundo. Okay, tell me, what would you like me to do? The 4 of them will share my properties, but since Cloud is the only legitimate son, he will have the biggest part of the share, provided he will find all his siblings first. Now, if in case we find out there was been a death among them, the share will be divided into portions. 50% will go to Martina Arriaga Foundation, Incorporated, the 25% to improve the Martinez Cove, and the remaining 25% will go to their beneficiaries if there are any.
Martina Arriaga Foundation Incorporated was a charity institution founded by Don Claudio's mother, Martina Arriaga, to help those unfortunate individuals who were in need of assistance such as medical and financial assistance, scholarship grants for poor but deserving students. Martina's Cove, on the other hand, was a residential and commercial island resort located on one of the Channel Islands of the US. It would take time knowing that he will start from scratch, but it's fair enough. I'll do it as soon as possible. Naisip niyang panahon rin naman upang gaminin ng Cloud ang puso nito. Hindi puro utak na lang ang pinapagana nito. Do that. Knowing Cloud, I'm sure he will get furious about this. He's looking forward to having control of all the Arriaga's assets. Yes, but he will soon realize that it will do good for him. Dagdag nito.